tara. Okay, yan, puro tira-tira. Okay, salamat po sa Panginoon sa kanya pong biyaya sa atin sa hapon pong ito na tayo po ay pinagkatiwalaan muli ng Panginoon na makapagsalita. So, salamat po sa Panginoon, maging sa ating pastor na nagtitiwala po na makaharap. So, kakaturo ko lang po ulit, ay magtuturo ulit. So, okay lang naman yon dahil alam ko namang nakalimutan yun yung tinuro ko sa inyo nung Merkules. So, tayo po ay mag-aaral. Kayo po ba willing pang matuto ng salita ng Panginoon? Yun, meron. So, tayo nung pa maaga matatapos dahil ako po kasi gumawa ng program nung Parents Sunday, inapahaba. E di bababay po tayo ngayon. Maaga tayo makakauwi. So, sige po. Tayo po ay tumayo at atin pong basahin po ang ating pong text po ngayong hapon sa aklat po ng Exodus chapter 20 verse 4 hanggang 6. Okay po, kung inyo pong nakita na at nasa screen naman, ay atin pong sabay-sabay na basahin. Sa wikang Tagalog, handa, basa. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napopuot sa akin. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So tayo muna po ay pray, tayo manalangin. Ang naming Diyos na sa langit, salamat Panginoon sa hapong ito na ipong pinagkalob sa amin Panginoon. Sa biyaya Panginoon na makapag-aaral uli ng iyong mga salita. Salamat sa lahat po, Panginoon Diyos na narito. Salamat sa iyong blessing, Panginoon, na makatayo, Panginoon, sa harap ng ito, makapagturo, Panginoon. Wala niyo po, Panginoon, aming dinadalangin. Ang iyong pong mayamang karunungan muli ay aming pong hinihingi. Pagpalayan mo kami ng iyong mga salita. Dalangin, Panginoon Diyos namin ng pagkilos ng banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon. Palayan niyo po kami. Nawa ang mga oras na aming ilalagi, Panginoon, ay maging makabuluhan. At naway matutunan namin kung bakit nga ba ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi para sa amin, Panginoon. Pulayan niyo po kami, pakiingatan sa mga oras na daan, ilayin niyo po Panginoon kami sa anumang gawa ng kaaway. Patawad po sa napakaraming pagkukulang pagkakasala na iyo po nasubukan sa amin, palagi kaming linisin ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Purihin ka, lahat po ito'y aming dalangin sa Ama, sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon, sa kanyang biyaya. So, ang ating pong pag-aaralan po ngayong hapon ay may pinamagatang bakit bawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa GABC. So, naka-highlight po dyan ay GABC, pero ako pinaniniwala, hindi lang tayo. So, halos 90% ng mga religion sa mundo ay hindi against din po dyan. So, liban na lamang sa Roman Catholic Church. So, halos ang major religion ay hindi naniniwala. So, parang pumapatak na lang po dyan ay Roman Catholic at saka yung polytheism. So, Hinduism, Buddhism, yan po. So, sana po sa ating pong pag-aaral ay may depend po natin talaga. Kasi ito po yung isa sa vital point o sa major doctrine natin na ating pinaglalaban ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi ang isa sa pinakamalaking religion po sa mundo, ang kabilang po dyan ay mga Roman Catholic. So, madami pong nakapanood ngayon sa Facebook talagang at kaya nilang i-defend na bakit nga ba sila sumasamba sa Diyos-Diyosan na hindi daw sila lumalabag sa utos ng Panginoon. Kaya ngayon pong hapon, sana po sa ating pong pag-aaral ay malaman natin bakit nga ba hindi ito para sa atin at bakit ito hindi sinasangunuyan na ng salita ng Panginoon. So ating pong tingnan, bago po tayo dumako dyan, ay ating munang tingnan ang history po. So, ating pong, bakit nga ba nagkaroon ng ganitong pagsamba sa Diyos-Diyosan na tinatawag? So, the history of idolatry. So, idolatry, so the worship of physical representation of deities began in prehistoric times with animistic figures like Upper Paleolithic Venus figurines, which is 35,000 BCE. So early civilization saw statues as
actual vessels for divine presence. Later, monotheistic faiths like Judaism, Christianity, and Islam strictly ban this, while Hinduism and Buddhism evolved rich, symbolic, iconographic traditions. Naiwan niyo po ba? So sabi dyan, idolatry, so ang pag sinabing idolatry, pagsamba sa mga physical representation of deities. So ang pagsamba talaga natin, alam naman natin, ito ay ukol sa Diyos. So kaya bakit ang pinamanggitin ay deity? So ang pagsamba talaga ay dapat iniaalay lamang sa Diyos. Pero ang sabi dyan, pag sinabing idolatry, ito'y tumutukoy na dun sa physical representation. Kasi tayo ang naniniwala ang Diyos ay espiritu. So kaya nga tayo pinapasamba ng Diyos sa espiritu at katotohanan. Pero dahil ang sinasamba na nila ay mga physical representations, so pinapakita nila na ginagawa nilang Diyos yung bagay na nakikita. So yan po ang history niyan. So bakit nagkaroon ng tinatawag na pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasi nung unang panahon po, nung prehistoric times, so mga animistic figures po ang ginagawa ng mga tao. So wala pa naman po nung masyadong advanced technology na nakakagawa ng mga bagay na nakatitigyan natin yun. Ng mga modern na, sabihin na nating Diyos-Diyosan. So sabi po dyan, early civilization saw statues as actual vessels for divine presence. So yung mga statue, dati daw, ang tingin ng mga unang tao, ito yung mismong tinitirahan ng Diyos. Kaya nga sila ay naniniwala na, kaya nga mayroong talata sa Bible na, ang sabi dyan ay Acts 17, na ang Diyos ay hindi tumitira sa templong ginawa ng kamay. Pero yung mga unang tao po, sila ay naniniwala na yung mga statue, kasi bago naman po yan nabuo, ay may mga din yan, may mga history. Pero sila, naniniwala sila na doon ang tumitira ang mga divine presence. Kasi hindi mo naman talaga nakikita ang Panginoon. So sila, para magkaroon sila ng idea, ito ang Diyos. Kasi kakaibang itsura ng mga yan. So makikita po natin dyan, example, mamaya mga picture na itsura ng kanilang sinasamba. Pero ang pinapoint po natin dyan, nung una, kaya sila mayroong ginagawang mga bagay, may mga maliliit na status sila na tinitingnan na doon daw tumitira yung divine presence. So dito, parang nandito ang katauhan ng Diyos. So yun po ang idea ng idolatry. So later, monotheistic faith like Judaism and Christianity, Judaism, Christianity, and Islam strictly ban this. While Hinduism and Buddhism evolved rich, symbolic, iconographic traditions. So, sabihin po, nung una, so ito tinutulan din maging ng Christianity. Kasi ang mga religions po natin ay nahahati. So, ang katulad po dyan ng Judaism, Christianity, and Islam, sila po yung mga monotheistic. So, sila yung naniniwala na isa ang Diyos. So, pinagbawal nila yan. Pero yung mga Hindu, yung mga Buddhism, in-evolve pa nila. Kumbaga, nag-develop pa sila ng mas magandang itsura ng Diyos-Diyosan. Parang ganun po ang idea. Kaya nakita dyan, nag-evolve sila ng rich, symbolic, iconographic traditions. So, next slide po, makikita natin dyan yung itsura nung ating Paleolithic Venus figurines. So, yan po yun. Ito yung itsura. Parang parang mangkukulam ba? Parang dal. Sorry. So, ang pinakasikat po dyan ay yung nasa una, yung medyo maliit, yung Venus of Whole Pels. So, yan kasi po, inyong matatandaan, ng unang utos na binigay sa mga tao ay humayo at magpakarami. Kaya po, ang una talagang sinasamba nila ay Diyos ng fertility. So, kasi yan po, yung mga yan ang symbol po niyan ay gods of fertility. So, ang kanilang sinasamba ay Diyos ng reproduction. Kaya po dyan, sila ay gumawa ng mga ganyang itsura na pinaniniwalaan nila na ito daw ang tinitirhan ng Diyos. Imagine niyo po ang kamangmangan ng tao na talagang nabulag. Imagine niyo yung ganyang mga bagay ay inakala nilang Diyos. Imagine. Sa tunay, yun po talaga ang sa history. Kaya po ang mga iba, dahil nga advanced na tayo, technology, so dinevelop nila. So yung pinagbawal nila sa Hindu, Islam at sa Christianity. Pero yung mga Hindu, so naniniwala pa rin sila na maraming Diyos, gagawa sila ng iba't ibang Diyos. At actually marami. So ang ginawa nila dyan is in-evolve nila. Kaya po, makikita lang po natin dyan na nung unang panahon, ganyan po ang mga sinasamba ng mga tao. So mukha naman nga siyang parang babae. Parang babae nga. Parang siya
Kasi ano siya eh, parang Venus figurines. So Venus kasi parang character ng babae yan. So yun po. So next slide po, next slide. Bago pa tayo, ano. So, prehistoric and nature worship. So nung unang panahon, ang pagsamba ng mga tao sa Diyos ay iniaalay nila sa mga ganyang itsura po, sa mga parang inukit na bato. Pagdating po ng prehistoric and nature worship, ito po ay noong 35,000 BCE to 3rd millennium BCE. Aside po dyan, early humans often worship nature, the sun, moon, rivers, and their ancestors. Over time, physical artifacts were created to represent these forces of the spirit or the spirits of the dead. The Indus Valley in ancient Mesopotamia featured early terracotta figurines of mother goddesses and fertility symbols. So yun ko, naulit ko kanina. So ang kanilang sinasamba talaga ay mother goddesses, so mga babae, and fertility symbols. Kasi sila naniniwala na para matupad yung unang utos na ibigay ng tao, na magpakarami, so sila dumadalangin din sa Diyos. Pero ang kanilang ginagawa ay mga ganito. Ito yung kanilang mga sinasamba. So meron po dyan mga physical artifacts na ginawa para daw i-represent itong mga forces na to. Kasi walang idea talaga ang tao noong una. Paano ba nila ilalarawan Diyos? Kasi hindi naman talaga nagpapakita ang Panginoon. Pero sabi dyan, ang ginawa nila ay nag-represent sila ng mga forces, spirit of deaths, at ganito yung mga inukit nila. So sabi po dyan, the Indus Valley and ancient Mesopotamia featured early terracotta figurines. So ano ba itong terracotta figurines na to? So next slide po. Yan. So medyo parang na-develop na. Pero ang idea niyan, ito nyo, babae nga pala talaga So, yan talaga po. Yan talaga ang sinaunang mga figurine na sinasamba ng tao. At yan po talaga yung pinaniniwalaan nila na tinatahanan ng Diyos. Imanin nyo. Sabi po dyan ay, yung mother goddess na figurine dyan sa Indus Valley Civilization, yung nasa bandang kanan po dyan. So, ang religious significance po niyan ay passively worship as a fertility deity. So, imagine, ninadalangin kasi ito ay Diyos ng ng reproduction. Kumbaga parang, para dumami tayo, dito tayo manalangin. Often discovered in household charms. So, common po yan sa mga bahay ng mga India dati, noong unang panahon. So, siya ay made ng baked clay. So, yung idea po natin, pinapakita lang po natin yung mga sa history, ano ba yung mga unang sinasamba ng mga tao? So, yan po yung mga given example. So, yan yung mayroon yung mother goddess figurine. Then, yung mga terracotta figurines, so yung nasa gitna at saka yung kanan, yan po yung example. Then, thirdly, pagdating naman po ng ancient polytheism, so ito naman po ay nung mula naman ng 3rd millennium to 1st millennium CE. So in ancient Egypt, Mesopotamia, and Greece, statues were rarely viewed as mere symbolic objects. Instead, they were often considered living beings where a deity, divine's essence, or ka, resided through specific consecration rituals. Temples serve as home for this physical representation. So pagdating naman po ng time ng mga Egyptian in ancient Egypt, Mesopotamia and Greece, sabi dyan, so yung mga statue naman po nila, so hindi lang sila para sa kanila, hindi lang siya symbolic items. So sila naniniwala din, kinoconsider nila, dito din, parang ganun din nung una. So dito rin po nakatira yung divine essence ng isang deity. So ito, ginagawa nila ito sa mga templo. So sa templo, dun sila sumasamba at pinaglilingkuran talaga nila itong mga ito. So kung may mga ritual sila, sabi po dyan, through specific consecration ritual. So may mga ritual talaga sila pong ginagawa. So isipin, makikita talaga natin dito na, kasi mamaya titinan po kasi natin, may argument po kasi sila na hindi naman sila sumasamba. Parang inaalala lang. Pero dito talaga, makikita po talaga natin dito, may mga ginagawi talaga sila na hindi mo masabing inaalala lang eh. Meron talagang pagsambang ginagawa. Kaya po ating titingnan po yan. Then next slide. Ang sabi po dyan, nung ancient Greece, sa mga temples or naos were not spaces for congregational worship. So instead, they were designed as grand houses intended to shelter the gold, ivory, or bronze cult statues of the patron god or
goddess. So sa ancient Greece po, ang sabi diyan, yung mga templo, kasi di ba, templo, mga simbahan. So ang alam natin, pag templo, di ba, pinagtitipunan, congregation, nagsasagawa ng mga services. Pero nung unang panahon po, hindi po pala yun ganon ang idea. So ito palang mga templo natin, o yung mismong naos na tinatawag, sila ay nakadesign para maging bahay mismo ng gold, ivory, or bronze sculpted statues of the patron god and goddesses. Kaya makikita nyo talaga, halos lahat ng simbahan talaga, ang daming ribulto, ang daming Diyos-Diyosan. Kasi noong unang panahon pala, ganun natin talagang kinagawian. So, ang pinagtitipunan nila, ang templo, hindi nila pinagtitipunan, kundi taguan talaga nila ng mga Diyos-Diyosan nila. Yung mga inukit sa ginto, sa ivory, sa bronze, mga patron god nila and goddesses. So, doon po, nila nakuha yung idea na yan. Then, pagdating naman ng ancient Egypt, so often called mansions of a god, Egyptian temples serve as earthly residences for deity statues. Priests performed daily rituals and provided offerings directly to these physical representations which were kept in the innermost, most restricted sanctuary. So, ganun din po ang idea. So, yung mga templo naman nung una, ay doon daw mismo tumitira ang mga Diyos, mga deity. So, doon sila nagpe-perform ng rituals at nag-o-offer pa sila. Then, directly, doon sa mismong physical representation, yung mga ginawa natin kaninang example. As in, doon sila gumagawa ng ritual at doon pa sila pumapasok sa pinakaloob talaga. So, meron silang tinatawag na innermost, most restricted sanctuary. So, ito po, pinapakita lang po natin na yung idea ng pagsamba sa Diyos, paano nagsimula. So, yan po yung mga una. So, sa ancient Greece, sa ancient Egypt. The next po, the rise of So, yan yung itsura. So, yan yung mga physical representation, depiction, na nagpapakita na meron silang ginagawang ritual. At yan po talagang pumapasok pa sila sa tagang loob ng templo at meron doon silang nakaseparate. Nakakalimutan ko pala yung term ilagay. Meron parang gabarika. Parang ganun po ang term niya. So, yun po yung pinaka-innermost. Yung pinaka-loob. And doon sa loob na yun, may offering na ginagawa yung mga priests at doon nila ginagawa yung pagsamba. Then, pagdating naman po ng Aniconism, ito naman yung first millennium BCE to onwards. So, the concept of Aniconism is the avoidance of images or idols of divine beings. Gained prominence with the rise of major monotheistic religions. In Judaism, the Ten Commandments, which is written in Exodus, strictly prohibited crafting graven images. Later, this tradition was adopted by Christianity and Islam, leading to periods of active destruction of idols or sacred art. Pero nung time naman po ng Aniconism, ang sabi po dyan, so ang unang nagsagawa po ng 10 utos na ito ay mga Judaism. Later na lang po nila inadapt ng Christianity at ng Islam. Kasi dumating, may talaga silang may nakalagay talaga sa salita ng Panginoon. Sa Exodus 20 verse 4, binasa po natin talaga, na talagang ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa. So hindi lang literal na huwag kang magkakaroon, kundi yung mismong paggawa mismo. Iba pa kasi yung sadyang parang may sinasamba ka eh. Pero katulad nun, di ba, sumasamba po sila sa araw, sa buwan, sa mga nature beings. So yung mismong paggawa, yun po ang pinagbabawal. Then dumating po yung time ng symbolic iconography. So, ang example given po dyan is Hinduism and Buddhism. In cultures like India, idol worship took on a philosophical dimension. Rather than viewing the statue as the literal god, practitioners viewed the murti or the sacred image as a physical focal point that aids meditation and helps the human mind connect with the formless, all-encompassing supreme being. So, anong isipin po nun? So, sa mga kultura po dati, tulad ng India, ang pagsamba po sa idol ay yung tinatawag na, yung as in yung statue, hindi nila binubuo yun as literal God, kundi ito yung physical focal point nila. So, ito yung kinakausap nila, dun sila nagme-meditate, para daw po sila ay makakonect dun sa mismong formless, all-encompassing supreme being. So, para magkaroon ka ng connection sa Diyos, parang idea niyan, so, para makausap mo ang Diyos o magkaroon kayo ng connection, so meron kang dapat pinag-aalayan. So, meron siyang physical focal point na kailangan nakikita mo mismo.
So yun po ang ginagawa. Kaya yung mga symbolic iconography, so yung mga symbols na ginagawa nila, so may mga picture po dyan. So yan ay medyo developed na kung pag ng ating nakita. Next slide po, next slide. Yan na po, yan na po ang itsura ng mga sinasamba na Diyos-Diyosan. So particularly po sa mga Hindu and Buddhist country. So makikita po natin dyan na ang point nito ay meron talaga, ang gusto nila, may gusto man talaga, may kumbaga literal sa tao, dahil nga may espiritu ang sumamba. So kasi nga lang, ang idea, wala silang mapagtuunan nun. Kaya ang isip ng tao, gumawa ng bagay na yun ang inaakala nilang Diyos. Yun po ang nagpamamang sa tao eh. Tama naman, nakakaramdam sila ng pagsamba, pero yung tamang pagtutuunan ng pagsamba, yun po ang nawala sa kanila. At doon po nila inilagay sa kasi ang idea po niyan, siguro gawa na rin ng evil nature ng tao, kasi mas parang ang gusto talaga kasi ng tao, ay siya ang masunod, hindi yung Diyos. Kasi pagka ang isip mo ay, ikaw ay naglilingkod sa Diyos na ganyan, parang parang kaya mong pasunodin. Ikaw ang masusunod. Parang ikaw ang gusto maging master. So yun po ang sinasabi dyan. So yun po yung history ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kung una nakita natin na yung una parang maliliit lang hanggang sa dinevelopan nila. So pinaganda nilang itsura, kinulayan, para magmukha naman ng kasamba-samba. Pero maliwanag talaga na tinututulan po yun ng salita ng Panginoon. Then pagdating naman po ng modern interpretation, while physical idol worship still exists globally, so hanggang ngayon naman po, may mga physical na, may mga ginagawa, may nakikita tayo sa TV, na talagang mayroon silang mga may mga ginagawang rebulto na talagang sinasamba nila. Then the concept of an idol has evolved in the modern era. So many theologians and philosophers view idolatry as a psychological phenomenon where finite concepts such as wealth, power, national identity, or even the self are exalted to the place of ultimate value or devotion. So ngayon pong time natin, modern interpretation, so kung inyong pong mababasa sa salita ng Panginoon, so nung Old Testament, talagang kinokondem po yan. Pero wala kayong mababasa talaga sa New Testament na makikita natin na sabi, masama ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagdating ng Old Testament, hindi na siya tumutukoy dun sa mga sa mga physical representations. Hindi na siya katulad ng mga binubuo. Modern na eh. Ano yan? Sabi dyan, ang binubuo na nila ngayon ng idolatry na psychological phenomenon. So, hindi na siya physical. Nasa isip na siya. Bakit? Kasi yung kanilang mga ginodiyos na ngayon ay wealth, power, national identity, or even the self, yung sarili. Yun na ngayon ang tingin nila sa nag-evolve na rin ng tao. So, hindi siya nakontento doon sa ginawa. Mismong kanyang sarili ang gusto niyang gawing Diyos. Yun po ang idea. Kaya makita na exalted to the place of ultimate value or asay po doon? Or devotion. So yan, makikita natin. So bakit, ano yung pinag-ugutan talaga ng pagsambang ito? Nung una, so gumawa muna sila ng maliliit hanggang sa in-evolve nila. Hanggang sa pagdating natin, modern era, so may iba't iba ng kategory yan. At yan po yung, yan yung babalikan natin mamaya. So ngayon, nakita po natin na history ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngayon sasagutin na po natin yung tanong, bakit nga babawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa JABC? Kasi nung unang nakita natin, may pagsamba naman talagang naranasan. Pero mali nga lang yung pinatutungkulan. So sa atin, tayong mga Kristiyano, particular dahil nga ang topic natin ay sabi sa JABC. So bakit nga babawal ang pagsamba natin sa Diyos-Diyosan? So una natin makikita, number 1, ay commandment submission. So bakit bawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa JABC? It is a commandment submission. Pagsunod sa utos ng Diyos. Maliwanag po yan, utos ng mismo ng Panginoon. Ang dami po natin natalakay, di ba? Dinalakay natin, bakit bawal ang magpantalon? Bakit bawal ang magsine? Wala namang walang specific na binanggit talaga sa Bible na ganon. Pero ito po, particularly, literal talaga binanggit isa-isa. Na ito'y utos ng Diyos. Kaya bakit bawal ito sa atin talaga? Ay hindi dahil lang napakinggan natin o hindi dahil gawang doktrina ng mga Baptist, kundi nasa utos mismo ng Panginoon. Ano po ang sabi ng ating binasa? Exodus 20 verse 4 to 6.
huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. So yung palang, yung huwag kang sasamba, ay mali na. Pero yung gumawa pa, lalo na. So huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ibabaw ng lupa, o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoong mong Diyos ay Diyos na mapanagbukuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa 3 at 4 ng sali ng lahi ng mga napapuot sa akin. So una natin makikita bakit bawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa JSP. Tayo lamang ay sumusunod sa utos ng Panginoon. So maliwanag po natin, ano yan? GABC, sorry. Hanggang ngayon nagpa-flashback pa yung Epeso. Una nating makikita ay commandment, submission. So utos talaga ng Panginoon. So makikita natin, utos talaga ito sa atin ng Panginoon. Hindi ito gawa-gawa natin. Kumbaga, bakit bawal magsini, bawal magpatalong? Minsan, gawa-gawa na lang daw kasi wala man sa Bible. Pero itong aral na ito makikita talaga natin. At ito'y tahasang sinasabi talaga ng salita ng Panginoon. Ano po ang sabi ng verse 23? Sabi po dyan, huwag kang gagawa ng ibang mga Diyos na iaagapay sa akin, ng mga Diyos na pilak o ng mga Diyos na ginto, huwag kayong gagawa para sa inyo. So, sabi po dyan, mismo ang salita ng Panginoon, inuutos talaga ng Panginoon na huwag kang gagawa. Pero tingnan mo, bakit po ang mga iba, particular RCC, bakit sila ay gumagawa? Kasi kung inyo mapapansin, di ba nasa 10 Commandments po yan, maliwanag, nasa 10 utos talaga yan. Pero may picture po dyan akong sinen na yung comparison po ng 10 Commandments natin sa 10 Commandments ng Catholic. Especially, nakalagay po yan dyan. Mismong galing kay St. Augustine. So makikita po yan natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2066. So sa Vatican. So sa atin, sa Bible version natin, ang 10 Commandments, alam naman po natin. So una, huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, huwag mong babagitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, alalahan mo ang araw ng Sabat, igagalang mo iyong ama't ina, huwag kang papatay, huwag kang magngangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasakli sa kabulaanan, huwag kang, mag-iimbot. Pero sa kanila, tingnan niyo po, makikita natin. Ang number 1 nilang utos, I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. So tama naman po yun, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Ang pangalawa nila, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So ang ginawa nila, yung pangatlong utos sa Bible, ginawa nilang second version. Pangatlo, so dire-diretso lang yan. Then pagdating po ng 9 and 10, so yung thou shall not covet, hinati po nila. Kasi you shall not covet your neighbor's wife, yun yung number 9. So dapat tapos na yun. Pero ang dinagdag nila sa dulo, nilagay nila yung isa pa, you shall not covet your neighbor goods. So hinati nila. So sa akin mong nakita diyan, ang sabi nila, kasi yun ang inaanas nila sa atin eh. Tayo daw ang naghati ng tayo daw ang naghati ng utos. Hindi daw sila. Kasi sa atin daw, yung number 1 at number 2, isang lang yun. Isang utos lang daw yun eh. Kasi ang utos ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko. So yun yung utos. Ano yung example daw nun? Yun daw yung verse 4. Na huwag kang gagawa para sa inong larawang inanyuan. At ang penalty nun, ay sabi dyan, dinadalaw ng Diyos ang katapalan. Verse 5. So yun number 1 sa kanila. So ating makikita, di ba? Yun daw, number 1, sa atin, isang utos lang daw yun, ginawa nating dalawa. Sa kanila, isa lang yun. Pero sa kanila, yung isang utos naman natin sa verse 10, hinati naman nila kasi magkaiba daw yun. Kasi daw yung, thou shall not covet your neighbor's wife and thou shall not covet your neighbor goods. Magkaibang kasalanan daw yun. Oo nga, kasi yung neighbor's wife, greed daw yun, greed. Ang kasalanan ay greed. Kasi ikaw ay sakim, gusto mong makuha baliktad pala. Yung neighbor's good pala ang greed. At yung neighbor's wife ay lust. So, di ba, makikita nyo, sabi, hinati daw natin. Pero sabi mo, parang sabi nga may daya parang may daya. Kasi sa kanila, number 1 daw, ay given na daw yun eh. Yun na daw yung number 1. Pero given naman, pero nilalabag nila.
Kaya nga tinago nila para hindi mabasa. Pero sa atin, tinan nyo, parang ganun nilinil lang na tao. So, iisa naman daw yung utos ng verse 4 hanggang 6. At given na daw yun, kasi na nga yung example. Pero for the sake na para hindi sila makita doon, so tinago nila. At yun ang hinati nila yung 9 and 10. So, ganyan po ang idea kung bakit tahasang tinuturo talaga ng salita ng Panginoon na mali ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi nga ang pagsamba po ay uko lamang sa Diyos. Imagine mo ang Panginoon, siya ang bigay ng lahat, siya ang kung bakit tayo nabubuhay, lahat ng ating dahil ng Panginoon. Pero ikaw ay mag-aalay ng pagsamba sa Diyos na hindi naman, wala namang nagagawa. Wala namang kaya ang kung sabihin natin, pinakamabigat talagang kasalanan ay yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi binawalang kabuluhan mo ang Panginoon. Yung salit na siya ang pasalamatan mo, siya nagbigay ng lahat ng sayo, ang inuukol mo yung pagsamba na dapat sa Kanya, sa bagay na wala namang kwenta. Di alam naman po natin yan. Kaya makikita na, sabi nila, hindi naman namin sinasamba. Inaalala lang namin. Ano po ang pinakaiba ng worship at saka ng remembrance? Next slide po, ng ating lesson. Ang sabi po dyan, pag sinabing worship, to ascribe ultimate worth, glory, and reverence to an entity. So it involves surrendering your will, depending entirely on that entity for blessings or salvation, and giving it ultimate authority over your life. So ang pagsamba ay nag-ascribe daw ng ultimate worth, glory, and reverence. So meron kang binibigay na paggalang sa isang entity. So sabi ka dyan, it involves surrendering your will. So nagpapasakop ka, depending entirely on that entity for the blessings or salvation, kaligtasan, at giving it ultimate authority over your life. Pag sinabi naman pong remembrance, to use a physical object or symbol as a visual reminder. Reminder of a spiritual reality or person. So the intention is not to assign divinity to the object, but to use it as a focal point to feel connected to what it represents. So pag sa aming remembrance lang, actually parang sabihin, may picture ka, pero ang intention mo is not to assign divinity doon sa object na yon. Kung baga ginagamit mo lang siyang focal point para maging connected ka doon sa kanyang nire-represent. Pero tingnan, next verse po, example. So ating makikita dyan, hindi po remembrance ang ginagawa po nila. Imagine nyo, Timo, nagkakagulo, pinag-aagawan, yung isa talagang hinahal ka na po. Tapos ay inaalayan. So, sabi nila, pag-alala lang ang ginagawa nila. Pero makikita natin, pagsamba na po yan. Hindi na po yan, basta pag-alala, paglilingkod na po yan. Parang halos makipagpatayan ka na para lang makuha yung balabal na pinunas doon, nag-aabukin naman. Imagine nyo po, yan ang nagagawa ng yan ang talagang kamangmangan na ating Ewan ko, siguro dito ang dati ganyang kadiboto din. Pero imagine mo, utos na mismo ng Panginoon. Pero tinanggal nila. Kasi nga, hindi, kontra sa kanila tatanungin silang tao. Pero maliwanag na makikita natin talaga dyan po ay utos po ng Panginoon mismo. So bakit hindi tayo sumasamba? Utos mismo ng Panginoon mismong sinabi ng Panginoon literal, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Ano po ang sabi ng Leviticus 26 verse 1? Leviticus 26 verse 1, huwag kang gagawa para sa iyo ng mga Diyos-Diyosan, ni magtatayo kayo ng larawang inanyuan o haligi, ni huwag kayong maglalagay ng batong inanyuan sa inyong lupain upang yukuran yaon sapagat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Deuteronomy 4 verse 20-25. So ito po yung mga verse naman na pwede natin magamit na mismong Diyos mismo ang nagsabi, nag-uutos sa atin na huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi po dyan, mag-ingat nga kayo, baka inyong malimutan ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang pinagtibay sa inyo at kayo gumawa ng larawang inanyuan, nakahawig ng anumang bagay na pinagbabawal sa iyo ng Panginoon mong Diyos. So makita po natin dyan, pinagbabawal talaga ng Panginoon mong Diyos. So hindi ito bawal lang sa atin. Sadyang ipinagbawal ito ng Diyos. Verse 24 po, sapagkat ang Panginoong mong Diyos ay isang apoy na mamumugnaw, mapanibuguing Diyos nga. 25. Pagka ikaw ay nagkaanak at nagkaanak ang iyong mga anak, at nagluwat kayo ng malaon sa lupaing yaon, at nagpakasama kayo, at gumawa kayo ng larawang inanyuan
nakahawig na namang bagay at gumawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoong Diyos upang mungkahiin ninyo siya sa kagalitan. So, ang akala ng maraming tao, pag sumasamba sila sa Diyos, inaalala nila ng Diyos sa mga rebulto, natutuwa ang Diyos sa kanila. Pero maliwanag po ang sabi po dyan, minumungkahi lang lalo nila ang Panginoon sa galit. So tayo, bakit hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Kasi nga, utos mismo ng Panginoon. So number 1 natin makikita ay commandment, submission. So maliwanag po, bakit bawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa GABC? Utos mismo ng Panginoon. So pagsunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, curse isolation. So pangalawa, pag-iwas sa sumpa ng Diyos. Exodus 20, verse 4 and 5. So balikan po natin, ang sabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran mo sila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanigbuhuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. So una natin makikita, commandment submission, sumusunod lang tayo sa utos ng Panginoon. Pangalawa, curse isolation. So umiiwas talaga tayo sa sumpa ng Panginoon. So bakit tayo sasamba sa Diyos-Diyosan? Hindi naman mabuti ang idudulot niyan. Kasi ang sabi ng talata mismo, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanagbuhay na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na sali ng lahi ng mga napupuot sa akin. So ang Diyos po hindi natutuwa sa ganyang gawi. At kaya tayo umiiwas dyan kung bakit tayo hindi sumasamba. Una, inutos na ng Diyos. Pangalawa, hindi po maganda ang patutunguhan ng mga gumagawa po niyan. So tayo bilang tayo ay anak ng Diyos, hindi na tayo pupunta. Kung alam mo, pagkaaga alam mo ang isang bagay, magpapahamak sa iyo, gagawin mo ba? Maliwanag po ang turo sa atin ng Biblia, ng salita ng Panginoon. Wag. Kasi bakit? Sumpa ang nangyayari sa mga gumagawa po niyan. Ano po ang sabi ng Exodus 22 verse 20? Yaong maghain sa anumang Diyos, maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. So yung pong naghahain o yung gumagawa ng pagsamba, paglilingkod sa Diyos, so sabihin natin Diyos-Diyosan kasi maliban sa Panginoon lamang ay lubos na papatayin. So hindi po magandang bukas ang haharapin ng mga taong gumagawa po ng pagsamba. Kaya po tayo bilang tayo ay nasa GABC. So una, sumusunod tayo sa utos ng Diyos. Pangalawa, alam natin yung result ng gumagawa nito. Alam natin yung kahantungan at hindi po yun maganda. Deuteronomy 27 verse 15. Sumpain ang taong gumagawa ng larawang inanyuan o binubo, bagay na karumal-dumal sa Panginoon, nagawa ng mga kamay ng manggagawa at inilagay sa dakong lihim at ang buong bayan ay sasagot at magsasabi, siya nawa. So sumpain po. So hindi po pagpapalain ang taong gumagawa niyan. So kaya yung tayo hindi tayo sumasamba kasi kasumpa-sumpa pala po ang mga taong gumagawa po niyan. Isaiah 42 verse 17. So ito naman po topical. So tayo magbabasa lang po ng mga talata. Sila'y mga nagpapaurong, sila'y mga papahiyang mainam na nagsisitiwala sa mga larawang inanyuan, na nangagsasabi sa mga larawang binubuo, kayo'y aming mga Diyos. So sila'y mga papahiyang mainam. So yung mga gumagawa po niyan ay hindi po maganda. Sabi po diyan, mapapahiyang mainam. Mapapahiyang mainam. Then, Psalms 115, 3 verse 3 to 8. So, alam po natin to. Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. So, ang tunay na Diyos, ginagawa po niya ang kanyang naisin. So, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. So, ang sabi po dyan, sila may mga bibig, ngunit hindi nangagsasalita. Mga matay, mayroon sila, ngunit hindi nangakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila makakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila makatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nangagsasalta man sa kanilang mga ngalangala. So ating makikita dyan, walang silbi. Tamo, kumpleto pa nga eh. Mas pogi pa nga eh sa atin.
Pero ang sabi mo, ang verse 8, ang sabi po ng verse 8, ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila, oo, bawat tumitiwala sa kanila. So, hindi po maganda. So, ang sabi, ang nagsisigawa ay magiging gaya nila. Ano bang value nila? Wala, di ba? Walang kwenta. Inutil, walang nagagawa. Ang sabi, ang Diyos natin ay nasa langit, ginagawa niya yung kanyang naisin. Pero itong Diyos nila, wala namang nagagawa ito eh. Tayo pa nga ang bumubuhat. Parang gano'n ang ideya. Sabi nga, nagkasunog. Naku po, ang Diyos ko. Walang iligtas. So, ganun po. So, hindi tayo naninira. Ito talaga nasa salita ng Panginoon. Makikita po natin talaga na mismo ang Diyos na inuutos sa atin na huwag tayong sumamba at hindi po maganda ang bukas ng mga gumagawa po nito. Ano pa ang sabi? 1 Corinthians, Galatians, Revelation 21 verse 8. So ito na yung pinaka-extreme na sumpa ng gumagawa po niyan. Ang sabi po diyan, Revelation 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamatay tao, mga pakibid at sa mga manggagawi at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at supre na siyang ikalawang kamatayan. So ang sumpa po ng mga magpagsamba sa Diyos-Diyosan ay impyerno. So bukod din sa sumpa ay talagang hindi sila palangit. So yun po ang diyan. So bakit hindi tayo sumasamba? So may sumpa po ang Panginoon diyan. Sabi pa po ng Galatians 6 verse 7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi napabibiro, sapagkat ang lahat na inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. So bakit ko nabanggit yan? So akala kasi ng tao ngayon, ang ginagawa nilang pagsama sa Diyos, walang nangyayari sa kanila. Wala man nangyayari, hindi man tayo pinapansin ng Panginoon. So meron po akong short video dyan, parang ilang seconds lang yun, papakita ko sa inyo, kung paano po mag-respond ang Diyos sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ay, maliit. Sige po. Kung inyo po makikita, maliit. So, as they called it, a footage shows where they created in the form of Satan and another person in a form. sumpa ng Panginoon. So mukha lang walang nangyayari, pero ang Panginoon hindi pumapayag. Kaya po ang sabi nga ng talata, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro. So sapagkat lahat ng ginagawa ng tao ay kanyang aanihin. So yung ating nakita po din sa video, maikli lang po yun. Kita niyo naman, di ba? Nilalahit ang Panginoong Jesus, hinihigit lang. Tapos yung mismong malaking image ng jablo, mukhang jablo, yun ang pinaparada nila, yun ang sinasamba nila. Pero alam niyo nangyari kinabukasan? Kita niyo, di ba? Gumuho. Tapos yung pinakamalaking baha na naranasan ng Brazil sa buong kasaysayan, yun hindi nila makakalimutan. So, ibig sabihin, doon makita natin talaga na kapag sinasamba mo ito, hindi magandang bukas mo. Hindi makikita mo talagang may sumpa ang Diyos sa mga gumagawa ng ganitong bagay. So, ang Diyos ay hindi na pabibiro. So, mukha lang, kala ng tao, ay wala akong kwenta yung Diyos nyo. Kasi ito ang tunay na Diyos. Ganun po nilalahit talaga ang Panginoon. At ang Diyos po hindi na pabibiro. Kaya nga, ang sumpa ng Panginoon, talagang ang mga taong gumagawa nito ay impyerno talaga. So, kaya ito mo, ginawa ng Panginoon, kala nila masaya sila doon sa ginawa nila, pero kinabukasan, sinumpanan nila yung ginawa nila. Kasi nangyari sa kanila yung pinakamabigat na naranasan nila. So, may sumpa po. So, kaya bilang tayo mga anak ng Panginoon, umalis tayo doon. Lumalayo tayo sa kapahamakan. At pangatlong bagay na ating makikita, so ito mga 3 points lang. Una,
commandment submission, so pagsunod sa utos ng Diyos. Pangalawa, course isolation. And thirdly, it is a changed life manifestation. So bakit masama ang Bakit bawal ang pagsamba sa Diyos-Diyosan si JBC? Ito'y pagpapakita ng binagong buhay. Changed life manifestation. Ano po ang sabi ng 1 Peter 4 verse 1 to 5? Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. Verse 2, upang huwag na kayong mga buhay sa laman na sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Verse 3, sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, sa mga kasukang-suklam na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Verse 4, ikinangahanga nila ang mga bagay na ito na kayo hindi nakikitakbong kasama nila ng gayong pagpapalabis ng kaluluhan, kung kaya't kayo'y pinagsasalitaan ng masama. So una natin makikita natin, change life manifestation, yung hindi pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagpapakita natin na tayo ay meron ng binagong buhay. Tayo ay ligtas na. Yun naman ang pinaka-extreme nun. Kasi baliwala din naman yung unang dalawang nabanggit. Kung una, hindi rin naman binagong iyong buhay. Kasi nung tayo ay hindi pa bagong buhay, tayo alipin din yan. Walang magsasabi dito na wala siyang sinambang Diyos-Diyosan bago siya naligtas. Sabihin na natin wala tayong rebulto, pero meron tayong ay pinag-aalayan ng ang tingin na gusto natin, na parang ang tingin natin, yun ang ating Diyos. So, tayo ngayon, bakit bawal sa GABC? Kasi tayo may mga binagong buhay na. Sabi nga ng talata, sukat na ang panahon. Naglingkod ka na dun sa Diyos na patay dati. Ginawa mo na yung devotion mo dun, inaalay mo na sa Kanya. Wala namang kabuluhan. Ay bakit ngayon na ikaw ay nagsasabing binagong buhay? So, sana hindi ka nadala-dala ng ganyan. So, dapat hindi ka na kasama nila. Sabi, sukat na ang panahon. Kung nagawa mo na yun dati, dapat doon ka na naglilingkod sa Diyos na buhay. Hindi na dun sa Diyos na patay. Ano bang sabi ng Galatians chapter 4? Verses 1 to 8. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata ay walang pagkakaibang anuman sa lipin, bagamat siya ay Panginoon ng lahat. Datapwat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga mga siwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Gayon din naman tayo, nang tayo mga bata pa, tayo nasasakop ng pagkaalipin sa ilalim ng mga pasimuang aral ng sanlibutan. So nung una po tayo, bago tayo maligtas, tayo alipin ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Kasama na po dyan yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Then verse 4, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Verse 5, upang matubos niya ang mga nangasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukupkop sa mga anak. Verse 6, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na sumisigaw, Aba, Ama. Verse 7, ano ba't hindi ka na alipin, kundi anak, at kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. So una makita po natin dyan, dati, tayo ay alipin ng mga aral ng sanlibutan, kasama ng pagsamba ng Diyos. Pero ngayon tayo ay gumawa ng Panginoon ang paraan, tayo ay hindi na alipin. Tayo naging anak na ng Panginoon. Tagapagmana na nga tayo ng Panginoong Diyos. So, isipin, pagpapakita ng binagong buhay, change life manifestation, hindi na tayo dapat sumasamba sa mga Diyosan. Hindi na tayo kaisa ng mga nasa libutan. So, ano makikita natin? First, 1 Corinthians chapter 6, verse 9-11. Sabi po doon, binanggit din doon, ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Pero pagbating ng verse 11, ang sabi po ng Bible, at ganyan na mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So yung mga binanggit na yon, ginagawain ng liko. Pero sabi po dyan, dati tayo ganon. At ganyan na ang mga ilan sa inyo. So tayo, ganyan din tayo dati. Pero sabi dyan, ngunit nahugasan na kayo, binanal na kayo, inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. So tayo naligtas na. Iniligtas na tayo ng Panginoon. So hindi na tayo dapat sumasamba sa mga ganyan. So hindi na tayo kasama ng liko. Ano pa pong talata? Colossians 3 verse 5.
Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang masa, at kasamaan, na iyay pagsamba sa Diyosan. So doon natin makikita din po dyan na bakit bawal ang pagsamba sa Diyosan sa GABC? It is a changed life manifestation. So pagpapakita na tayo ay may binago ng buhay. So sana po ay naging maliwanag po yan sa atin. Bakit bawal ang pagsamba sa Diyosan sa JABC? Una, commandment, submission. Pangalawa, curse, isolation. Number 3, change life, manifestation. So, conclusion po. So, sabi po ng conclusion natin, whatever control your heart replaces your God. Your God. So, anong aplikasyon natin? Anong pwede natin? Anong magiging aplikasyon natin to sa ating buhay? So, tayo, hindi naman talaga tayo tumasamba sa Diyosan. Wala tayong mga rebulto sa bahay. O baka meron pa po dito ang baka meron pa po dito meron pa. So tayo, anong application ng pag-aaral natin ito? So paring wala tayong Diyosan sa ating mga buhay, wala tayong Diyosan sa bahay na literal na rebulto na ating sinasamba, pero yung ating makikita dun sa modern idols na ating pong nakita kanina, sabi po dyan, whatever control your heart replaces your God. So baka tayo inadadaya din. Hindi nga tayo sumasamba sa Diyosan, literal, pero ano yung nagkokontrol ng ating puso? Baka ito na yung nagiging Diyos natin. Ano po yun? Mga example na nakita natin kanina. Ang sabi po dyan, una, money. So pera, yan, ang kalang tao, hindi sumasamba sa Diyosan, pero sinasamba ang pera. Bakit? Pinagpapalit ang Panginoon sa pera. So kalaan mo, sa halip na maglingkod sa Panginoon, ang inuuna ay pagpapayaman. Ang sabi po ng Matthew 6:24. Hindi kayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. So ibig sabihin po niyan, sa atin anong aplikasyon nito sa ating buhay? Maaring wala tayong Diyosan sa ating bahay, pero baka maaring may mga Diyosan tayo sa ating puso na pwedeng pumapalit na sa Panginoon natin. So sabi dyan, una, money. Trusting wealth over God. Pangalawa, approval. Living for people's opinion. Yan. Ang ginodiyos na ay yung sinasabi ng tao. Parang mas gusto niya hindi na ang gustong niyang lugudin ay hindi na ang Diyos. Yung tao na. Yung approval na ng tao kung natutuwa pa ba ang tao sa kanya. Ano pa? Control. Refusing God's authority. So, hindi na nagtitiwala sa Diyos. Yung gusto niyang may control ay ang kanyang sarili. So, pwedeng maging mga modern idols po natin yan. So, pwedeng wala tayong Diyosan, pero maring ito na pala yung mga nagiging Diyosan natin sa ating puso. So, image, identity built on appearance. Yun, nagiging Diyosan na ang mukha. Talagang talagang pinaganda ang itsura para ang tao ay matuwa sa kanya. So, hindi po masama ang mag-ayos ng sarili, pero kapag ito ginagawa mo na ang habol mo na ay ikaw na mapansin at hindi ang Panginoon. So, mali na po yan. Pwedeng yan na yung Diyosan natin sa ating mga puso. Comfort. Choosing ease over obedience. So, sa halip na sumunod sa Panginoon, mas gusto yung comfort. Then, ano pa? Influence. Wanting platform over truth. So, ayaw na ng salita ng Panginoon. Mas gusto ay yung mga taong nakapaligid sa Kanya kung anong sinasabi. Then, distraction. Security. Then self, yan, sarili. Ito ang pinakamahigpit na kalaban. So pwedeng sabi dyan, my will above His will. So salip na ang gusto ng Panginoon ang mangyari sa ating buhay, ang gusto natin yung ating kalooban na. So yan pala Diyos-Diyosan na natin sa ating puso. So maring wala nga tayong Diyos-Diyosan sinasamba, pero sabi nga natin, whatever controls your heart replaces your God. Then possessions, time and knowledge. So ang Diyos-Diyosan po ngayon sa panahon ngayon sa New Testament, hindi na rebulto. Hindi na yung mga bagay na inuukit sa bato. So, sabi na, hindi naman ako sumasamba nga sa Diyos-Diyosan. Pero yung mga bagay na yan pala, ang pumapalit na. Yan na yung mga modern, hindi na sila inuukit. Mga na lang sila. Mga literal na bagay na nakaala natin ay tama pa sa ating tingin, pero yun pa rin pumapalit sa posisyon ng Diyos sa ating mga puso. Kaya po sana ngayong hapon na ito, ay nakarating po sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Na maliwanag po sa atin, bakit hindi tayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Siyempre, una, utos ng Panginoon. So, commandment, submission. Pangalawa, hindi po maganda
ang patutunguhan. Mayroong course isolation. So, umiiwas po tayo doon. At pangatlo, it is a changed life manifestation. Nagpapakita lamang ito na ikaw ay binago na ng Diyos. So, ikaw ay ligtas na. So, hindi ka na dapat mananamba pa niyan. So, yun po. Maraming salamat po. Nawa po ay naging makabuluhan ang ating pong pag-aaral ngayong hapon. Tayo mag-pray, tayo manalangin. Ang naming Diyos na sa langit,